Magnanakaw ka, Mila. Wala kang utang na loob. Sa malamig na marmol ng kumpanya, nakaluhod si Mila habang inihahampas ni Claudia ang mga pekeng ebidensya sa kanyang mukha. Pilit siyang tinatanggalan ng dignidad. Pero sa halip na umiyak, dahan-dahang tumayo ang dalaga. Maaring mahirap ako, pero hindi nabibili ng pera niyo ang katotohanan. Paano babaliktarin ng isang hamak na babae ang imperyo ng kasinungalingan? Application rejected due to no-show. We do not tolerate applicants who do not at liwit time. Nakatitig si Mila sa maliwanag na screen ng kanyang hiniram na laptop habang maingat na hinahalo ang kakarampot na sabaw sa maliit na kaldero. Isang pirasong karne na lamang ang lumulutang doon, sadyang itinabi niya para sa kanyang nakababatang kapatid. Nang mabasa niya ang malamig na mensaheng iyon mula sa HR, Almonte Analytics, tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Namatay ang init sa kanyang mga palad. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang dumulas ang sandok mula sa kanyang hawak at bumagsak sa gilid ng lababo. Wala siyang maramdamang galit, tanging isang malalim at nakabibinging takot. Takot para sa bukas. Takot para kay Benji. Hanggang kailan niya kailangang isakripisyo ang sarili para lamang magkaroon sila ng karapatang mabuhay. Tila bumalik ang kanyang gunita, ilang oras lamang ang nakalipas nang simulan niya ang araw na bitbit ang buong pag-asa. Maaga siyang gumising, pilit na pinlansya ang nag-iisang puting blusa na nabili niya sa ukay-ukay at nilinis ang lumang itim na sapatos hanggang sa magmukhang bago. Nakaupo siya sa loob ng umaandar na bus, mahigpit na nakayakap sa isang malinis na brown envelope. Ang laman yon ay hindi lamang mga manipis na papel ng kanyang resume, kundi ang pangako ng isang maayos na kinabukasan. 3 sakayan na lamang at bababa na siya sa tapat ng nagtataasang salamin ng Almonte Analytics. Ngunit sa isang iglap, yumanig ang buong sasakyan. Bigla ang pumreno ang chopper dahil sa isang kotseng mabilis na sumingit sa kalsada. Napasubsob ang mga pasahero sa kani-kanilang upuan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babaeng may puting buhok ang nawalan ng balanse at bumagsak sa maruming sahig ng bus. Namimilipit ang matanda, hawak ang kanyang tuhod. Tiningnan ni Mila ang mga tao sa paligid. May mga pasimpleng umiwas ng tingin at itinuon ang pansin sa kanilang mga cellphone. May mga bumulong ng pagkadismaya dahil paniguradong may late sila sa trabaho. Walang sino man ang nagtangkang tumayo. Tumingin si Mila sa kanyang murang relo. 15 minutos na lamang bago ang kanyang inaasam na interview. Kung bababa siya ngayon para tulungan ang matanda, mawawala ang nag-iisang pagkakataong makaahon sila sa hirap. Tiningnan niya muli ang nanginginig na kamay ng matanda na pilit inaabot ang hawakan ng upuan. Sa sandaling iyon, hindi nakita ni Mila ang isang estranghero. Nakita niya ang isang taong nangangailangan na inabando na ng mundong masyadong abala sa pansariling pag-asenso. Binitiwan ni Mila ang pagkakahawak sa bakal ng upuan at mabilis na lumapit sa matanda. Inalalayan niya ang nanginginig nitong balikat, hindi inalintana ang pagdikit ng putik sa kanyang malinis na uniforme. Nang huminto ang bus sa pinakamalapit na ospital, inakay niya ang matanda pababa. Pinanood ni Mila kung paano umandar papalayo ang sasakyan. Tangay ang pangarap na matagal niyang iningatan. Sa loob ng emergency room, tahimik na pinunasan ni Mila ang dumi sa laylayan ng damit ng matanda gamit ang kanyang nag-iisang malinis na panyo. Wala siyang ideya na ang babaeng inaasikaso niya ay si Doña Felicidad Almonte, ang ina ng nagmamay-ari ng kumpanyang dapat ay pupuntahan ni... Tahimik na nakatitig ang matanda sa kanya. Puno ng pagkilala at pasasalamat ang mga mata. Wala silang kamalay-malay na sa labas ng salamin ng pasilyo, isang matangkad na lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit ang kanina pa, nagmamasid. Ang mga mata ni Rafael Almonte, na laging malamig at sanay sa mga numero, ay matamang nakatitig sa dalagang nag-alay ng sariling oras para sa kanyang ina.
Nabalik lamang ang diwa ni Mila sa kasalukuyan nang marinig niya ang malakas na pagkalampag sa manipis na pintuan ng kanilang inuupahang kwarto sa tondo. Mila, wag mo akong pagtaguan dyan. Alam kong nandyan ka. Umalingaungaw ang matinis at galit na boses ni Aling Nena mula sa labas. Pangalawang buwan na itong upa niyo. Kung puro kayo awa sa sarili at walang pambayad, sa kalsada kayo tumira. Dali-daling pinatay ni Mila ang apoy sa kalan. Mula sa sulok ng madilim na kwarto, nakita niya ang 12 taong gulang niyang kapatid na si Benji. Nakaupo ang bata sa ibabaw ng manipis nilang higaan, yakap ang mga tuhod, at mababakas ang matinding takot sa mga inosenteng mata. Huminga ng malalim si Mila. Pilit na tiniklop ang sariling kaba sa pinakasulok ng kanyang dibdib. Nilapitan niya ang kapatid at ginawaran ng isang matamis, ngunit pagod na ngangiti. Pasikreto niyang hinubad ang kanyang itim na sapatos, mabilis na ibinaligtad ang kanang pares, at mahinang itinulak iyon sa ilalim ng kama upang hindi makita ni Benji ang malaking butas sa swelas na kanina pa pinapasok ng tubig baha. Huwag mong intindihin si Aling Nena, Benji. Ako na ang bahala sa kanya bukas. Sige na, kumain ka na muna. Inilapag niya ang mangkok na may nag-iisang piraso ng karne sa harap ng bata. Ate, kumain ka na ba? Tanong ni Benji. Tinitingnan ang laman ng mangkok. Hati na tayo. Busog pa ako. Nagpakain sa opisina kanina pagkatapos ng interview. Nagsinungaling si Mila kahit na halos mangatal na ang kanyang sikmura sa gutom. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid upang itago ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Galingan mo sa eskwela bukas, ha? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nagsimulang sumubo si Benji. Ngunit sa kalagitnaan ng pagnguya ay bigla itong huminto. Nagsimula itong umubo. Sa una ay mahina lamang, ngunit unti-unti itong lumakas. Tila may pilit na pinupunit mula sa loob ng kanyang dibdib. Namutla ang bata at napakapit sa braso ni Mila. Binalot ng matinding gulat si Mila. Mabilis niyang kinuha ang lumang bimpo at itinapat iyon sa bibig ng kapatid. Nang humupa ang pag-ubo ng bata, dahan-dahang inalis ni Mila ang bimpo. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa gitna ng kupas na tela, malinaw na nakamarka ang sariwa at maitim na dugo. Sa tuktok ng nagtataasang salamin ng Almonte Analytics, kung saan hindi abot ang ingay ng kalye at amoy ng usok, tahimik na nakatayo si Rafael Almonte. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na tanawin ng Maynila, ngunit ang kanyang isip ay naroroon sa isang madilim na pasilyo ng ospital. Hawak niya ang isang piraso ng papel na naglalaman ng rejected application ni Mila Salcedo. Malinaw pa sa kanyang gunita ang larawan ng dalagang nakaluhod, walang pag-aatubiling pinupunasan ng putik sa damit ng kanyang ina, habang ang sarili nitong sapatos ay kupas at malapit ng bumigay. Isang taong handang isantabi ang sariling pangarap para sa isang estranghero. Pinindot ni Rafael ang intercom sa kanyang mesa at nag-iwan ng isang malamig, ngunit pinal na utos sa Departamento ng Human Resources. Inutos niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang aplikante, hindi upang paboran, kundi upang patunayan kung ang talino nito ay kasing linis ng kanyang puso. Samantala, sa isang masikip at maalinsangan na eskinita sa tondo, walang kamalay-malay si Mila sa mga nangyayari sa itaas. Nakaupo siya sa sahig, namumula ang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Nakalatag sa kanyang harapan ang ilang lumang damit na pag-aari pa ng kanyang yumaong ina. Maingat niya itong tinutupi, naghahanap ng anumang piraso na maaari pang isanla upang may maipambili ng gamot para kay Benji. Ang imahe ng dugong umantsa sa bimpo kagabi ay patuloy na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Bawat tupi niya sa damit ay kasabay ng isang panalangin na sana ay may maawa sa kanila sa sanglaan. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, biglang umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone kasabay ng panginginig nito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro. Nang sagutin niya ito,
Isang formal na boses ng babae ang nagpaabot ng balitang tila isang manipis na sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Pinababalik siya ng Almonte Analytics para kumuha ng technical exam. Hindi na nagtanong si Mila kung paano o bakit. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, hinalikan sa noo ang natutulog na kapatid, at muling isinuot ang sapatos na tinakpan niya ng itim na marker ang mga gasgas. Pag-apak pa lamang ni Mila sa makintab na lobby ng kumpanya, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang kanyang murang blusa ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling tatak. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang lumang bag. Bago pa man siya makalapit sa front desk, isang matangkad na babaeng nakasuot ng pulang designer suit ang humarang sa kanyang daraanan. Si Claudia Villarama, ang kinatatakutang head ng HR, ay tinitigan si Mila mula ulo hanggang paa. Ang ngiti sa labi nito ay walang bakas ng pagtanggap, kundi isang purong pangungutya. So ikaw pala ang babaeng pinag-usapan sa itaas. Panimula ni Claudia, ang boses ay sadyang pinalakas upang marinig ng mga empleyadong nagdadaan. I don't know anong drama ang ginawa mo para mabigyan ka ng special exam, Miss Salcedo, pero gusto kong linawin sa iyo ito ng maaga. Hindi charity ward ang Almonte Analytics. Hindi porket mukha kang kaawa-awa at galing ka sa squatter area, ay bibigyan ka na namin ng pabor. We atlu excellence here, not pity stories. Ramdam ni Mila ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang mga salitang binitawan ni Claudia ay parang mga maliliit na patalim na humihiwa sa kanyang dignidad. Nais niyang sumagot. Nais niyang ipagtanggol ang sarili na hindi siya namamalimos ng trabaho. Ngunit ipinasok na lamang niya ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang palda. Nakapan ng kanyang mga nanginginig na daliri ang isang malamig at lumang barya. Ang barya na inabot sa kanya ni Benji kaninang umaga bago siya umalis. Kalaki pang bulong na swertihin sana siya. Pinisil ni Mila ang barya ng buong higpit. Ang malamig na metal sa kanyang palad ang nagbigay sa kanya ng lakas upang lunukin ang pagmamataas. Nandito po ako para kunin ang exam, ma'am. Hindi po para humingi ng awa. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Mila. Nakatingin ng diretso sa mga mapanghusgang mata ni Claudia. Umirap lamang si Claudia at itinuro ang isang malamig na kwarto sa dulo ng pasilyo. Sa loob ng silid na yon, iniwan si Mila sa harap ng isang computer na naglalaman ng mga komplikadong datasets at formula na kailangang ayusin sa loob ng isang oras. Habang nagsisimula si Mila, sinadya ng mga alipores ni Claudia na mag-usap ng malakas sa paligid. Paminsan-minsan ay inilalapag ng pabigla ang mga makakapal na folder sa kalapit na mesa upang sirain ang kanyang konsentrasyon. Ngunit hindi nagpatinag si Mila. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Para sa kanya, ang mga numerong ito ay hindi lamang trabaho. Ito ang pambili ng gamot ng kanyang kapatid. Ito ang pambayad sa upa. Ito ang kanilang buhay. Sa kalagitnaan ng pagsusuri sa isang sample database upang kunin ang tamang code, isang hindi pamilyar na folder ang aksidenteng nabuksan sa screen. May nakasulat ditong Villarama MedCorp, Unaudited Funds. Bago pa man makapagbasa si Mila ng kahit isang linya ng dokumento, isang kamay ang mabilis na humablot sa mouse at padabog na isinara ang buong program. Nang mag-angat ng tingin si Mila, nakita niya si Claudia na namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa halong gulat at matinding galit. Ang kaninang kalmado at mayabang na postura nito ay napalitan ng isang tila natakot na hayop. Anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang buksan ang archive na yan? Madiing bulong ni Claudia, ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ni Mila. Tapos na ang oras mo. Umalis ka na bago ko ipatawag ang gwardya para kaladkarin ka palabas. Hindi na nagtangkang makipagtalo si Mila. Alam niyang na-save na niya ang mga sagot sa tamang folder. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang lumang bag, at naglakad palabas ng magarbong gusali. Habang lulan ng isang siksikang jeep pauwi, patuloy na bumabagabag sa kanyang isip ang naging reaksyon ni Claudia.
bakit tila takot na takot ang pinakamataas na pinuno ng HR sa isang simpleng file. Habang pinagmamasdan niya ang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan, muling umilaw ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang numero na walang nakarehistrong pangalan. Binasa niya ang nilalaman nito at kasabay ng paglamig ng hanging humampas sa kanyang balat ay ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Pumasok ka. Natanggap ka na sa trabaho. Pero mag-ingat ka sa mga nakangiti. Nakatingin lamang si Mila sa kumikislap na screen. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang huling salita. Mag-ingat. Kinuha ka lang ni si Rafael dahil naawa siya sa squatter na katulad mo. Huwag kang mag-ilusyon na magaling ka. Ang mga salitang yun ni Claudia ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng unang araw ni Mila sa opisina. Habang ang ibang mga bagong empleyado ay binigyan ng maayos na oryentasyon at malambot na upuan, si Mila ay itinapon sa isang maliit na desk sa pinakasulok ng departamento kung saan halos hindi naabot ng liwanag at sirkulasyon ng aircon. Sa harap niya ay nakatambak ang mga makakapal na asul na folder na punong-puno ng mga dokumentong kailangang i-encode bago matapos ang araw. Maingat na inayos ni Mila ang kanyang mga gamit. Sa kabila ng pangiinsulto, dahan-dahan niyang pinunasan ang ibabaw ng kanyang lumang desk gamit ang isang malinis na basahan. Tila ba isa itong mamahaling altar. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat at respeto sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Ngunit sa bawat pagdaan ng mga katrabaho na nagbubulungan at pasimpleng tumatawa habang nakatingin sa kanyang luma at kupas na bag, nararamdaman ni Mila ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Namamasa ang kanyang mga mata at ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tuyong tinapay na hindi niya malunok. Humigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong sumigaw at tumakbo palabas, ngunit ang mukha ni Benji na umaasa sa kanya ang nagpako sa kanya sa upuang yon. Hindi pa nagtatagal sa kanyang pagtatrabaho nang marinig niya ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos na tumatama sa makintab na sahig. Ang bawat yabag ay tila nagdadala ng awtoridad na nakapapaso sa pandinig. Isang matandang babae ang pumasok sa departamento, nababalot ng mamahaling alahas at may dalang aura ng labis na pagmamataas. Si Doña Esmeralda Villarama, ang ina ni Claudia, ay dumating para sa isang biglaang pagbisita. Ito ba ang sinasabi mong pulubi na ipinasok ni Rafael? Tanong ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Mila na tila isang maruming insekto. Hindi niya hinintay ang sagot ni Mila. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at itinapat sa kanyang ilong. Ang matapang na amoy ng kahirapan ay tila sumusakal sa hangin ng opisinang ito. Claudia, siguraduhin mong hindi ito makakaapekto sa reputasyon ng ating pamilya. Yumuko na lamang si Mila. Hinahayaang ang kanyang mahabang buhok ang magsilbing kalasag laban sa mga mapanghusgang tingin. Nagpatuloy siya sa pag-type kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at hiya. Sa kabilang dako ng opisina, mula sa likod ng isang tinted na salamin, tahimik na nagmamasid si Rafael. Nakita niya ang bawat pangungutya na tinanggap ng dalaga. Hindi siya kumilos, ngunit dahan-dahan niyang iniangat ang kontrol ng aircon sa system upang bigyan ng sapat na lamig ang sulok kung saan naroon si Mila. Isang maliit at hindi nakikitang pagkalinga sa gitna ng malupit na kapaligiran. Lumipas ang mga oras at nagdilim na ang kalangitan sa labas. Nagsimula nang magsiuwian ang mga empleyado, ngunit nanatiling nakatitig si Mila sa screen ng computer. Sa kanyang pagsusuri sa mga files ng medical fund ng kumpanya, muling lumitaw ang pangalang Villarama MedCorp. Napansin niya ang isang paulit-ulit na discrepancy. Malalaking halaga ng pera ang inilalabas para sa mga gamot na ipinamimigay sa mga mahihirap na barangay. Ngunit ang mga presyong nakatala ay triple
kaysa sa totoong halaga sa merkado. Biglang pumasok sa isip ni Mila ang klinik sa kanilang barangay na laging walang gamot para sa ubo ni Benji, kahit na sinasabi ng gobyerno na may budget mula sa mga donor na katulad ng Almonte Analytics. Ang bawat numero sa screen ay tila nagsimulang magdugtong-dugtong, bumubuo ng isang madilim na katotohanan. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, kinuha ni Mila ang isang maliit na litrato ni Benji mula sa kanyang pitaka. Gamit ang isang maliit na piraso ng tape, maingat niya itong idinikit sa gilid ng kanyang monitor. Ang nangiti ng kapatid ang nagsilbing tanging liwanag niya sa madilim at malamig na opisinang iyon. Isang paalala na ang bawat pangungutyang tinatanggap niya ay may katumbas na pag-asang mabuhay ang taong pinakamahalaga sa kanya. Bakit nandito ka pa? Hindi ba tapos na ang oras ng mga alipin? Nagulat si Mila nang marinig ang boses ni Claudia sa kanyang likuran. Hindi niya napansin ang paglapit nito dahil sa sobrang focus. Mabilis na tumayo si Mila, ngunit bago pa niya maasikaso ang kanyang gamit, marahas na hinablot ni Claudia ang mouse ng computer at tiningnan ang binabasa ni Mila. Ang mukha ni Claudia ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mayabang, ito ay naging isang malamig na maskara ng banta. Masyadong malikot ang mga mata mo para sa isang baguhan, Miss Salcedo. Bulong ni Claudia, ang kanyang kuko ay mariing bumaon sa ibabaw ng desk ni Mila. Ang mga bagay na hindi mo naiintindihan ay maaaring maging mitya ng iyong pagkawala rito. Huwag mong kakalimutan kung sino ang may-ari ng mga kamay na nagpapakain sa iyo ngayon. Isang maling galaw. At sisiguraduhin kong babalik ka sa putikan na pinanggalingan mo ng mas mabilis kaysa sa pag-akyat mo rito. Iniwan ni Claudia ang dalaga na nakatayo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Claudia na unti-unting nawawala sa pasilyo ay tila isang babala na hindi na matatahimik ang buhay ni Mila. Nakatingin si Mila sa kanyang computer screen na ngayon ay madilim na. Ngunit ang mga numerong nakita niya ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Sino ang tunay na magnanakaw sa loob ng gusaling ito? Ang babaeng pumasok na may butas na sapatos o ang mga taong nakasuot ng alahas ngunit nagnanakaw ng hininga ng mga naghihirap? Kabanata 4, wala nang gamot, Mila. Kahit isang pirasong paracetamol, wala na kaming maibibigay sa kapatid mo. Ang tinig ng nurse sa maliit at madilim na barangay clinic ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling pag-asa ni Mila. Nakatayo siya sa gitna ng siksikang pasilyo, basang-basa ang laylayan ng kanyang palda mula sa paglalakad sa baha, habang karga-karga ang nanghihinang si Benji. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng luma at basang semento ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa labas, ang langit ay patuloy na nagbubuhos ng masaganang ulan, tila nakikidalamhati sa pighating nararamdaman ng dalaga. Bawat pag-ubo ni Benji ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Mila, lalo na nang makita niyang muli ang bahid ng dugo sa panyo ng bata. Nang tanungin niya kung bakit walang gamot, ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagkawala ng budget mula sa kumpanyang nagpopondo sa kanila, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga numerong nakita ni Mila sa database ng Almonte Analytics ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang bawat pisong kinukurakot ng Villarama Medcorp ay hindi lamang simpleng pandaraya sa papel. Ito ay ang hiningang ninanakaw sa mga batang katulad ni Benji. Ang galit na dati ay isang mitya lamang ay unti-unting nag-aapoy sa kanyang dibdib. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa kanyang isipan habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang kapatid sa gitna ng malamig na gabi. Kinabukasan sa opisina, ang bawat yabag ni Mila ay puno ng bigat. Hindi na lamang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa katarungan. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang desk, tinawag na siya ni Claudia sa loob ng isang pribadong silid. Gawin mo ang trabahong ito, Mila. I-encode mo ang mga datos na ito at siguraduhin mong magtutugma ang lahat.
bago ang audit bukas. Utos ni Claudia habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa harap ni Mila. Ang boses ni Claudia ay puno ng mapanlinlang na tamis, isang anyo ng gaslighting na naglalayong kontrolin ang isipan ng dalaga. Isipin mo na lang na ito ang paraan mo para mabayaran ang utang na loob mo kay Sir Rafael. Huwag kang maging pabigat sa kumpanya. Kapag natapos mo ito ng maayos, baka dagdagan ko pa ang bonus mo para sa pambili ng gamot ng kapatid mo. Tumingin si Mila sa mga papel. Malinaw na ang mga ito ay mga peking report na idinisenyo upang pagtakpan ang nawawalang pondo ng medical fund. Ang kanyang konsensya ay nagsimulang makipaglaban sa kanyang pangangailangan. Alam niyang kung susundin niya si Claudia, magkakaroon siya ng pera. Ngunit kapalit nito, ang lalong paghihirap ng kanyang mga kasing hirap sa tondo. Hindi ko po ito magagawa, Ma'am Claudia. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Mila. Mali po ang mga numerong ito. Hindi po ito ang totoong nangyayari sa mga klinika. Ang ngiti sa labi ni Claudia ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakapanlulumong talim sa kanyang mga mata. Sino ka para sabihan ako kung ano ang tama at mali? Isang hamak na tagasingil lamang sa kalsada na pinalad na makapasok dito? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Salcedo. Ang isang salita ko lang, bukas na bukas din, ay nasa kalsada na kayong magkapatid. Lumabas si Mila mula sa silid na yon na nangangatog ang buong katawan. Naupo siya sa kanyang desk at pilit na kinalma ang sarili. Upang mapawi ang gutom at kaba, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na plastik na naglalaman ng kakarampot na tinapay. Ito ang kanyang tanghalian. Maingat niyang hinati ang tinapay. Ang maliit na bahagi lamang ang kinain niya, habang ang malaking bahagi ay maingat niyang ibinalot muli upang ibigay kay Benji pag-uwi. Ang bawat kagat niya sa tuyong tinapay ay tila may kasamang pait ng realidad. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin niya ang isang mainit na tasa ng kape at isang itim na flash drive na nakapatong sa ibabaw ng kanyang keyboard. Wala siyang nakitang sinumang naglagay nito doon. Ang init ng kape ay tila isang tahimik na pag-alo sa kanyang nanginginig na mga kamay. Kanino kaya ito galing? At ano ang laman ng flash drive na tila sadyang iniwan para sa kanya? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Mila na suriin ang flash drive nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang mensahe mula sa isang kapitbahay. Nagmamadaling umuwi si Mila. Hindi alintana ang pagod at gutom. Ngunit pagdating niya sa kanilang eskinita, isang puting papel ang nakadikit sa kanilang sirang pinto. Isang eviction notice mula sa munisipyo. Idinimanda sila ng kanilang landlady na si Aling Nena dahil sa hindi pagbabayad ng upa at sa umano'y ilegal na pananatili sa kwarto. May 3 araw na lamang sila upang lisanin ang tanging lugar na itinuturing nilang tahanan. Napasandal si Mila sa malamig na pader. Ang papel ay unti-unting nalulukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Alam niyang hindi ito isang aksidente. Ang landlady ay kilalang malapit sa pamilya Villarama. Ang lahat ay tila isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Nakatingin si Benji sa kanya mula sa loob. Ang mga mata ay puno ng katanungan at takot na hindi mabigkas ng bibig. Paano niya pananatilihing buo ang kanyang prinsipyo kung ang tanging bubong na sumisilong sa kanila ay pilit na binabaklas ng mga taong may kapangyarihan? Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, tila walang balak tumigil ang pagbuhos ng ulan. Nakatayo si Mila sa gilid ng kalsada, basang-basa ang kanyang manipis na blusa at nanginginig ang buong katawan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay tila kasabay ng mabibigat na emosyong pilit niyang dinadala. Ang banta ni Claudia, ang pagkakasakit ni Benji, at ang eviction notice na tila hatol ng kamatayan sa kanilang munting tahanan. Sa gitna ng labo ng paligid dahil sa lakas ng ulan,
Anino lamang ng mga nagdaraang sasakyan ang kanyang nakikita. Wala siyang masakyan at ang kanyang huling barya ay sadyang itinago niya para sa pandesal ni Benji bukas. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at doon ay tumambad ang seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalalang mukha ni Rafael Almonte. Sakay, maikli, ngunit mariing utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Napaatras si Mila. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig. "Wag na po, Sir Rafael. Baka madumihan at mabasa ko lang ang loob ng sasakyan nyo. Ayos lang po ako. Mag-aabang na lang po ako ng jeep." Hindi sumagot si Rafael. Sa halip ay siya mismo ang lumabas ng sasakyan. Hindi niya inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Binuksan niya ang pinto para sa dalaga at hinawakan ang braso nito nang may banayad na lakas. "Hindi yan isang pakiusap, Mila. Pumasok ka na bago ka palagnatin." Nang makaupo sa loob, nabalot si Mila ng bango ng mamahaling pabango ni Rafael at ang init ng heater ng sasakyan. Nahihiya siyang gumalaw. Natatakot na ang putik sa kanyang sapatos ay kumapit sa malambot na leather ng upuan. Nakatingin lamang siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Biglang iniabot ni Rafael ang isang malinis at puting tuwalya. "Punasan mo ang buhok mo," sabi ni Rafael habang sinisimulang paandarin ang sasakyan. Hindi niya ito tiningnan ng diretso, ngunit bakas sa kanyang kilos ang isang uri ng pag-aalaga na hindi sanay maranasan ni Mila mula sa mga taong nasa itaas ng lipunan. Sa halip na ihatid si Mila ng diretso sa tondo, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at simpleng karinderya sa gilid ng kalsada. Nagulat si Mila nang makitang hinubad ni Rafael ang kanyang suit jacket, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo, at sinenyasan siyang bumaba. Sa loob ng karinderya na tanging bumbilya lamang ang nagbibigay ng dilaw na liwanag, umorder si Rafael ng 2 mangkok ng mainit na lugaw. "Sir, bakit po tayo narito?" Mahinang tanong ni Mila habang nakatingin sa usok na lumalabas mula sa lugaw. "Masyado pong simple ang lugar na ito para sa inyo." "Minsan, ang pinakasimpleng bagay ang pinakamahalaga," sagot ni Rafael habang tinatanggihan ang plastik na kutsara at kumuha ng sarili niyang kalansi. Tiningnan niya si Mila nang may lalim na tila ba binabasa ang bawat sugat sa kaluluwa nito. "Alam ko ang ginagawa ni Claudia sa opisina. Alam ko rin ang tungkol sa eviction notice niyo." Napatigil si Mila sa paghigop ng sabaw. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Bakit po hindi niyo siya pinipigilan? Bakit po kailangang hayaan siyang saktan ang mga katulad ko?" Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang kanyang kutsara at inabot ang kamay ni Mila na nasa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na lakas sa loob ni Mila. "Dahil ang mundong ito, Mila, ay hindi laging patas. Pero huwag mong hayaang patayin ng iba ang boses mo. Ipinasok kita sa Almonte Analytics, hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko ang apoy sa mga mata mo noong araw na tulungan mo ang ina ko. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy na yon." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mila. Ang ingay ng ulan sa bubong na yari sa yero ay naging isang malambot na musika. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa mga mata ni Rafael, nakita ni Mila ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang respeto. Kinuha ni Rafael ang isang tissue at dahan-dahang pinunasan ang isang patak ng tubig na nananatili sa pisngi ni Mila. Ang haplos na yon ay panandaliang nagpabura sa lahat ng sakit at hirap na kanyang dinaranas. Para siyang isang ibon na sa wakas ay nakahanap ng masisilungan sa gitna ng malupit na unos. Nang ihatid ni Rafael si Mila sa tapat ng kanilang eskinita, nanatili silang tahimik sa loob ng sasakyan ng ilang sandali. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi puno ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng salita. "Salamat po, Sir Rafael," bulong ni Mila bago bumaba. "Mag-ingat ka, Mila."
Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Puno ng bagong pag-asa na naglalakad si Mila patungo sa kanilang pintuan. Iniisip niya ang init ng lugaw, ang hawak ni Rafael, at ang pangakong hindi siya mag-iisa. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang marating niya ang kanilang kwarto. Ang kandado ng kanilang pinto ay wasak at nakalaylay sa sahig. Ang mga gamit nila na dati ay maayos na nakasalansan ay nakakalat na ngayon sa labas. Basang-basa ng ulan at natatapakan ng mga nagdaraang tao. Sa gitna ng dilim sa loob ng kwarto, nakita ni Mila si Benji na nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod at nanginginig sa takot, habang ang isang hindi kilalang lalaki ay nakatayo sa tapat nito at may hawak na martilyo. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Ang boses ni Mila ay gumaralgal sa gitna ng galit at matinding kaba. Mabilis siyang tumakbo at humarang sa harap ni Benji. Pilit na itinatago ang nanginginig na bata sa likod ng kanyang basa pang katawan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis, ay ngayon ay nag-aapoy na tila isang hayop na handang pumatay para sa kanyang anak. Ang lalaking may hawak ng martilyo ay tumawa ng matabang. Isang malamig na tunog ng bakal na humahampas sa semento ang yumanig sa buong kwarto nang ibaba niya ang kanyang gamit. Pinapaalis na kayo ni Aling Nena, Miss. Inutusan lang akong ayusin ang pintuan para sa susunod na uupa. Masyado kayong matapang para sa mga taong wala namang pambayad. Marahas na tinabig ng lalaki ang mga natitirang gamit ni Mila sa gilid bago lumabas ng kwarto. Iniwan ang magkapatid sa gitna ng pagkawasak ng kanilang munting mundo. Yakap-yakap ni Mila si Benji, nararamdaman ang bawat paghikbi ng bata sa kanyang dibdib. Habang ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil sa pag-alon ng kanilang dusa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mansyong nababalot ng ginto at karangyaan, hindi mapakali si Claudia. Hawak niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang isang malabong litrato na ipinadala ng kanyang tauhan. Ang larawan ni na Rafael at Mila sa loob ng isang simpleng karinderya. Ang selos na namuo sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang galit. Para sa kanya, si Mila ay isang mantsa sa malinis na telang pilit niyang iniingatan. Huwag kang padalos-dalos, Claudia. Madiing paalala ni Doña Esmeralda habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Ang pagpuksa sa mga peste ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng paghampas. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanilang pagkain. Sisiguraduhin nating hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi ang mismong dangal na ipinagmamalaki niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, isang nanangiting nagpapahiwatig ng isang planong dahan-dahang sumasakal sa hininga ng magkapatid na Salcedo. Kinabukasan pumasok si Mila sa opisina na may mabigat na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Hindi pa siya nakakaupo nang tawagin siya ng HR para sa isang special assignment. Inutusan siya ni Claudia na mag-transfer ng isang napakalaking halaga ng pondo para sa isang proyekto ng kumpanya. Upang matiyak na walang kawala, pinilit ni Claudia si Mila na gamitin ang kanyang sariling username at password sa system. Gawin mo ito ng mabilis, Mila. Isang malaking karangalan na pagkatiwalaan ka sa ganito kalaking halaga, sabi ni Claudia. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis habang nakatayo sa likuran ng dalaga. Tila isang aninong nagmamasid. Habang nakatitig sa screen, naramdaman ni Mila ang isang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Napansin niya ang account number na dapat paglipatan ng pera. Hindi ito ang opisyal na account ng kumpanya. Ito ay isang pre-ate account na nakatago sa ilalim ng pangalang Villarama. Naalala ni Mila ang babalang natanggap niya sa text. Mag-ingat ka sa mga nakangiti. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga daliri sa keyboard at piniling mag-log out sa system bago pa matapos ang proseso. Sa kabilang dako,
Sa loob ng kanyang saradong opisina, matamang nakatitig si Rafael sa kanyang sariling monitor. Inutusan niya ang IT department na i-mirror ang lahat ng galaw sa system ng HR. Nakita niya ang bawat pag-aalinlangan ni Mila. Alam niyang ang bitag ay dahan-dahan ng nagsasara at ang tanging paraan upang mahuli ang tunog ng kasalanan ay hayaan ang biktima na lumapit sa pain. Ngunit sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ni Rafael ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman para sa ibang tao. Ang takot na baka hindi niya mailigtas si Mila sa tamang oras. Bumalik si Mila sa kanyang desk, ngunit laking gulat niya nang makitang nawawala ang kanyang official logbook. Ang tanging dokumentong naglalaman ng mga orihinal na tala ng kanyang trabaho. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa paligid. Ang mga katrabaho niya ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may halong hinala at pandidiri. Sa gitna ng katahimikan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa palapag na yon. Ang dilim ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa buong opisina. Isang matalim na tunog ng isang bagay na bumagsak ang pumunit sa katahimikan. Kasunod ang boses ni Claudia na sumigaw sa gitna ng kadiliman. Magnanakaw. May pumasok sa system. Tawagin ang security. Nang bumalik ang kuryente, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mila. Ang screen ng kanyang computer ay bukas at ang mensaheng transfer successful ay kumikislap sa mapanuring liwanag ng monitor. Nanigas si Mila sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila naputol habang nakikita ang mga gwardya na papalapit sa kanya. Napakagaling mong umarte, Mila. Ginamit mo ang awa namin para sa may sakit mong kapatid, para lamang pagnakawan ang kumpanyang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Ang boses ni Claudia ay umalingaw-ngaw sa malawak at makintab na lobby ng Almonte Analytics, tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Mila ang isang maliit na bolpen na may gasgas, ang tanging regalo ni Benji sa kanya mula sa kakarampot na ipon ng bata. Maingat niya itong pinunasan bago magsimula ang kaguluhan, isang maliit na simbolo ng pag-asa na baon niya sa gitna ng malupit na mundo. Ngunit sa isang iglap, ang pag-asang yon ay nayurakan ng iwagayway ni Claudia ang mga papel na naglalaman ng system logs. Tingnan niyo ang mukha ng isang taksil. Sigaw muli ni Claudia habang ang mga empleyado ay nagsimulang magtipon. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol at pandidiri. Ito ang napapala natin sa pagpapasok ng mga taong galing sa eskinita. Akala natin ay tinutulungan natin sila. Pero ang totoo, nagpapasok lang tayo ng ahas na handang manuklaw sa oras na tumalikod tayo. Naramdaman ni Mila ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa hanggang sa tila naging semento ang mga ito. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at bawat salitang nais niyang ibigkas ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Nanatili siyang nakatayo. Ngunit sa loob niya, ang bawat pangarap na binuo niya para kay Benji ay tila mga basong nahulog at nadurog sa malamig na marmol ng labi. Ang mga mapanghusgang bulong ng mga katrabaho ay tila mga huni ng mga ibong mandaragit na naghihintay na lamang sa kanyang tuluyang pagbagsak. Inikot ni Mila ang kanyang mga mata sa paligid, pilit na hinahanap ang pamilyar na anino ni Rafael. Umaasa siyang, sa gitna ng dilim na ito, makikita niya ang lalaking nangako. Sa kanyang pakikinggan ang kanyang boses, ngunit ang opisina ni Rafael ay nanatiling sarado at madilim. Walang dumating na tagapagligtas. Ang katahimikang nagmumula sa silid ng CEO ay tila isang kumpirmasyon na maging ang taong pinagkakatiwalaan niya ay tila tinalikuran na rin siya. Wala kang mapapala sa kakahihintay sa kanya, Mila. Panunuyan ni Claudia. Ang mukha ay dahan-dahang lumapit sa dalaga. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason sa pandaman ni Mila. Nandidiri siya sa'yo. Sino ba naman ang hindi? Ang isang maruming magnanakaw na katulad mo ay walang lugar
sa isang marangal na kumpanyang katulad nito. Ginamit mo ang sakit ng kapatid mo bilang palusot para sa iyong kasakiman. Napakababa ng uri mo. Nararamdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan na tila isang mabigat na pader na umiipit sa kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Claudia ay tila mga karayom na isa-isang itinatatusok sa kanyang puso. Ang sakit ng kapatid na itinuturing niyang pinakamahalagang laban ay ginawang sandata laban sa kanya. Hindi na hinintay ni Claudia ang anumang sagot. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 2 malalaking gwardya ang lumapit kay Mila. Marahas nilang hinawakan ang braso ng dalaga. Ang kanilang mahihigpit na kurot ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputing balat. Sa pilitan nilang hinablot ang kanyang ID card mula sa kanyang leeg, tila ba tinatanggalan siya ng karapatang kilalanin bilang isang tao. Kinaladkad nila si Mila palabas ng gusali habang ang ballpen ni Benji ay nalaglag at gumulong sa ilalim ng isang mamahaling sofa. Nang maiwan si Mila sa labas ng gusali, sa gitna ng matinding sikat ng araw na tila nakikisali sa kanyang kahihiyan, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay naging dahilan upang muntik na niyang mabitawan ang telepono. Ang boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Marites ang bumungad sa kanya. Punong-puno ng pagkataranta at ingay ng mga nagkakagulong tao sa background. Mila, umuwi ka na agad. Ang mga gamit nyo, itinatapon na sa kalsada. Yung kapatid mo, hindi nila pinalabas sa ulan. Ang bawat salitang narinig ni Mila ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagbadya ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang sikat ng araw ay tila biglang nagdilim at ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Tumakbo siya. Hindi alintana ang sakit ng kanyang mga paa at ang butas na sapatos na pilit sumasabit sa semento. Bakit sa gitna ng pagsisikap na maging mabuti, ang mundo ay tila mas lalong nagiging malupit? Tingnan niyo ang babaeng ito. Ambisyosa. Ginawang palusot ang pagiging mahirap para pagnakawan ng pamilya namin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng malakas na buhos ng ulan at ang pag-atungal ng hangin sa eskinita ng tondo. Nakaparada ang kanyang makintab at puting sasakyan sa gitna ng putikan, isang malupit na kaibahan sa paligid na puno ng dumi at kahirapan. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang malaking itim na payong na hawak ng kanyang tauhan, habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pandidiri sa bawat bakas ng dumi na tumatalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsipaglabasan. Ang kanilang mga anino ay nakadungaw sa mga bintana. Tahimik na pinapanood ang pagguho ng dangal ng magkapatid na Salcedo. Hingal na dumating si Mila, ang kanyang butas na sapatos ay halos lamunin na ng malapot na putik. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang kanilang mga gamit, ang iilang damit, ang lumang kaldero, at ang kaisa-isang higaan nila na nakasalansan na sa labas ng pintuan, basang-basa at dinadaluyan ng maruming tubig mula sa kanal. Aling Nena, pakiusap po, huwag niyo kaming itapon ng ganito. Sigaw ni Mila habang sumusugod sa harap ng kanilang landlady. Ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng ulan. Ngunit ang landlady ay hindi man lamang tumingin sa kanya. Marahas nitong binuhat ang huling kahon na naglalaman ng mga gamit ni Mila at inihagis ito ng buong lakas. Ang tunog ng pagbagsak ng karton sa basang semento ay tila isang huling paghampas sa puso ni Mila. Kumalat ang mga papel, mga lumang notebook at ang iilang alaala ng kanilang pamilya sa gitna ng putikan. Wala akong magagawa, Mila. Ayoko ng mga magnanakaw sa pamamahay ko. Bulyaw ni Aling Nena, ang muka ay puno ng takot na hinaluan ng kasakiman
habang pasulyap-sulyap sa kotse ni Esmeralda. Lumapit si Mila kay Esmeralda, hindi alintana ang kanyang pagkabasa at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Lumuhod siya sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga palad ay sumayad sa maruming tubig. Tila ba idinadalangin ang isang himalang. Alam niyang hindi darating. Doña Esmeralda, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pagsusumamo ni Mila, ang kanyang mga luha ay humahalo na sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Kahit ako na lang po ang parusahan niyo, kahit ako na lang po ang hiyain niyo sa harap ng lahat, pero huwag niyo pong idamay ang pangalan ng kapatid ko. Bata pa po si Benji, wala po siyang kinalaman sa galit niyo sa akin. Tumawa ng matabang si Esmeralda, isang tunog na mas malamig pa sa hanging humahampas sa balat ni Mila. Ang isang magnanakaw ay palaging nagbubunga ng isa pang magnanakaw. Hindi mo dapat ginamit ang awa ng pamilya namin bilang tuntungan ng iyong kasakiman. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumabas si Benji mula sa likuran ng isang tumpok ng basura. Nakayapak ang bata, ang kanyang manipis na t-shirt ay dumidikit na sa kanyang butuhang katawan dahil sa basa. Bitbit niya ang isang basang notebook at ang kanyang diploma mula sa elementarya na ngayon ay tila isang maruming piraso na lamang ng papel. Dahan-dahang lumapit si Benji kay Mila at lumuhod din sa tabi nito. Ate, sorry. Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghikbi at pag-ubo. Dahil sa akin kaya ka nasasaktan, dahil sa akin kaya tayo tinatapon, sana hindi na lang ako nagkasakit, ate. Ang bawat salita ni Benji ay tila isang matalim na sibat na bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Mila. Tiningnan ni Mila ang kanyang kapatid, ang batang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, ang batang pinapangarap niyang mabigyan ng maayos na buhay. Nakita niya ang dugong muling lumabas sa labi ng bata na agad namang nahugasan ng ulan. Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Mila ay unti-unting naglaho. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga balikat na dati ay nakayuko sa bigat ng dusa ay dahan-dahang tumuwid. Tiningnan niya ang notebook na hawak ni Benji, ang notebook na naglalaman ng lahat ng pangarap nila at ang nakangising mukha ni Esmeralda sa loob ng kotse. Wala nang natirang luha para kay Mila. Ang pighati ay dahan-dahang naging isang matigas at malamig na apoy. Tumayo siya mula sa putikan, hindi na isang biktima, kundi isang babaeng wala nang natitirang mawawala sa kanya, kundi ang kanyang dangal. Hinawakan niya ang kamay ni Benji ng napakahigpit, isang pangako ng proteksyon na mas matibay pa sa anumang bagyo. Tumingin si Mila ng diretso sa mga mata ni Esmeralda, isang tingin na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ang kanyang boses ay naging kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Tapos na kayo. Dahil bukas, ako naman. Pinanood ni Mila ang sasakyan ni Esmeralda na dahan-dahang umandar papalayo, tila isang puting multo na nag-iwan ng lason sa kanilang buhay. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng ulan, yakap ang kapatid na nanginginig, habang ang kanilang mga gamit ay lumulutang sa maruming tubig ng tondo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa huling bakas ng kanyang kahinaan. Hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang ng paniningil ng isang pusong winasak, ngunit tumatangging mamatay. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit, isang pamilyar at matandang boses ang tumawag sa pangalan ni Mila. Mula sa dulo ng madilim na eskinita, isang payak na sasakyan ang huminto. At lumabas mula rito si Doña Felicidad. Ang matanda, na dati ay tila isang marupok na lola sa loob ng bus, ay ngayon ay nakatayo ng may tuwid na likod at may mga matang puno ng awtoridad at habag. Hindi siya nagsalita ng marami. Lumapit lamang siya
at binalot ng isang tuyong kumot ang nanginginig na si Benji, habang ang kanyang kamay ay marahang humawak sa malamig na pisngi ni Mila. "Hindi ka iniwan ng Diyos, anak. Sumama kayo sa akin." Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong gabi. Dinala sila ni Doña Felicidad sa isang maliit ngunit napakalinis na apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang bango ng bagong litson na manok at mainit na sabaw ng tinola ang sumalubong sa kanila. Isang amoy na matagal nang naging banyaga sa pang-amoy ng magkapatid. Habang pinapanood ni Mila si Benji na mahimbing na natutulog sa isang malambot at tuyong kama, naramdaman niya ang unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng ginhawang iyon, ang apoy ng paniningil ay patuloy na nagliliyab. Ang pagiging mahirap nila ay hindi isang kapansanan. Ito ay isang pagsubok sa iyong integridad, sabi ni Doña Felicidad habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas sa dalaga. "Huwag mong hayaang lamunin ng puot ang iyong kabutihan, ngunit huwag mo ring hayaang tapakan ng kasamaan ang iyong dangal. Gamitin mo ang talinong ibinigay sa iyo upang itama ang mali." Nang makaalis ang matanda upang magpahinga, naupo si Mila sa harap ng isang laptop na ipinahiram ni Doña Felicidad. Ang bawat pagpindot niya sa mga keys ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang siya lamang ang nakakaalam. Dahil siya ang pangunahing encoder sa HR, kabisado ni Mila ang bawat sulok ng cloud database ng kumpanya, ang mga pasilyong hindi alam ni Claudia na umiiral. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na opisina, matamang nakatitig si Rafael sa mga system alerts. Nakita niya ang isang hindi autorisadong pag-access sa firewall mula sa isang IP address na hindi pamilyar. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang mapagtanto niyang si Mila ang nasa kabilang dulo. Sa halip na harangan ng access, dahan-dahang iginalaw ni Rafael ang kanyang mga daliri sa screen. Isang mahinang tunog ng pagpindot sa keyboard ang bumasag sa katahimikan nang palihim niyang buksan ang lahat ng security restrictions para sa account ni Mila. Tila isang tahimik na pagbubukas ng pinto sa isang mandirigmang nais pumasok sa kuta ng kaaway. Sa loob ng ilang oras na pananatili sa dilim, nahanap ni Mila ang tinitingnang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Nakita niya ang mga orihinal na invoice mula sa Villarama Medcorp, ang mga gamot na ipinamahagi sa mga klinika sa Tondo, kabilang ang gamot na dapat ay para kay Benji, ay binili mula sa isang supplier na matagal nang binawi ang lisensya dahil sa mga expired at substandard na produkto. Ang bawat pirma ni Claudia na nag-aaproba sa mga transaksyong ito ay tila isang bakas ng dugo sa screen. Ito pala ang dahilan. Bulong ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at tagumpay. "Hindi lang pera ang ninakaw nyo. Ninakaw nyo rin ang pagkakataong gumaling ng kapatid ko." Maingat na ni-download ni Mila ang bawat file, bawat email at bawat larawan ng mga pekeng delivery receipts. Ang bawat file na naililipat sa kanyang flash drive ay tila isang bala na kanyang iniipon para sa darating na paghaharap. Alam ni Mila na ang paglantad ng katotohanan ay tila pagbangga sa isang dambuhalang pader. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay wala na sa kanyang bokabularyo. Isang matalim na tunog ng notification ang muling pumasok sa system. Isang mensahe ang lumitaw sa screen ni Mila, direkta mula sa administrator account na alam niyang kay Rafael. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw, Mila. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang marinig. Napasandal si Mila sa kanyang upuan. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila hindi na niya nararamdaman. Ang pag-aalinlangan kung may kakampi ba siya sa gitna ng laban ay napalitan ng isang matibay na katiyakan. Tiningnan niya ang mahimbing na tulog ni Benji at pagkatapos ay ang screen na naglalaman ng mga ebidensyang wawasak sa pamilya Villarama. Paano niya maipapasok ang mga ebidensyang ito
sa pinakamalaking pagtitipon ng kumpanya nang hindi siya nahuhuli ng mga taong handang pumatay para sa kanilang lihim. Hindi kita ililigtas bukas, Mila, dahil alam kong kaya mong iligtas ang sarili mo. Pero naroon ako para saluhin ka. Ang mga salitang yun ni Rafael ay tila isang banayad na bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan ng gabi sa loob ng maliit na apartment. Nakatayo si Mila sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na bituing naglalakbay sa dilim. Nang marinig niya ang boses ni Rafael sa kanyang likuran, hindi siya agad lumingon. Naramdaman niya ang init ng presensya ng lalaki na dahan-dahang lumalapit, sapat na upang maramdaman niya ang hininga nito, ngunit may sapat na distansya bilang tanda ng paggalang. Sa bawat tibok ng puso ni Mila, nararamdaman niya ang pagdaloy ng isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-asang may isang taong naniniwala sa kanya sa kabila ng lahat ng dumi at putik na ibinato sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang humarap si Mila kay Rafael. Wala na ang suit at kurbata ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting polo na ang manggas ay nakatupi hanggang sa siko. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Mila ang isang katotohanang mas malakas kaysa sa anumang ebidensyang nakita niya sa computer. Ang katotohanang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mila. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa magaspang na balat ng dalaga na dulot ng hirap at pagtatrabaho. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang gamot na humihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Isang mahaba at makahulugang tingin ang namagitan sa kanila. Isang pag-amin na hindi na kailangan pa ng mga salita. Fade to black romantic tension. Habang ang gabi ay tila bumabalot sa kanila ng may pag-aaruga, ang kabilang bahagi naman ng lungsod ay nababalot ng isang nakapanlulumong kayabangan. Sa loob ng mansyon ng mga Villarama, umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng mamahaling wine. Nakaupo si Claudia sa isang malambot na sofa, habang si Doña Esmeralda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas sa harap ng malaking salamin. Bukas na ang katapusan ng basurang yon, Ma, ani Claudia. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tagumpay. Pagkatapos ng board meeting, sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa kanya kahit bilang katulong. Ang mantsang iniwan niya sa kumpanya ay magsisilbing babala sa lahat ng mga katulad niyang nangangarap ng mataas. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa labi ng mag-ina. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay tila mga huling sandali ng isang bumabagsak na imperyo. Kinabukasan, maagang nagising si Mila. Ang bawat kilos niya ay may kalakip na panalangin. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang puting blusa na iningatan ni Doña Felicidad. Marahang naramdaman ni Mila ang init ng plansa habang pinapatag ang bawat lukot ng tela. Tila ba pinapatag din nito ang bawat kaba sa kanyang dibdib. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa putikan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Lumapit si Benji sa kanya at mahigpit siyang niyakap sa baywang. Ang bata ay mukhang masigla na. Ang mga mata ay puno ng paghanga sa kanyang ate. Kaya mo yan, ate. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Bulong ni Benji, ang kanyang boses ay naging isang basbas na nagpatatag sa huling pag-aalinlangan ni Mila. Isang huling halik sa noo ng kapatid ang ibinigay ni Mila bago siya humakbang palabas ng pinto. Bit-bit ang flash drive na naglalaman ng katotohanan. Bago siya tuluyang umalis, may iniabot na isang maliit at makintab na ID card si Rafael na naghihintay sa labas. Gamitin mo ito, Mila. Ito ang magiging susi mo upang makapasok sa pintuang pilit nilang isinasara sa iyo, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng katiyakan. Hinawakan ni Mila ang ID card. Naramdaman ang bigat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya.
Nang makarating si Mila sa harap ng dambuhalang gusali ng Almonte Analytics, naramdaman niya ang matalim na sikat ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa kanyang bawat hakbang. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa unang baitang ng hagdan patungo sa lobby, 4 na malalaking gwardya ang agad na humarang sa kanyang daraanan. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa semento ay tila isang babala. "Bawal ka rito, Miss Salcedo. May utos na huwag kang hayaang makatuntong man lang sa loob ng gusaling ito," mariing sabi ng isang gwardya, habang ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang sinturon bilang pagbabanta. Nanatiling nakatayo si Mila. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag, habang sa loob nito ay kumikislap ang ID card na siyang magbabago sa tadhana ng lahat ng taong nasa loob ng boardroom sa itaas. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kable na anumang oras ay puputok. Dahan-dahang itinaas ni Mila ang kanyang kamay, hindi upang itaboy ang mga gwardya, kundi upang ipakita ang maliit at makintab na ID card na ibinigay sa kanya ni Rafael. Ang gintong tatak ng kumpanya ay kuminang sa ilalim ng sikat ng araw, tila isang pasaporte patungo sa katarungan. Sa sandaling makita ng mga gwardya ang titulong Guest Auditor na may lagda mismo ng CEO, ang kanilang mga nananakot na postura ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Mila sa loob ng lobby ay tila pagbawi sa bawat sentimetro ng dignidad na ninakaw sa kanya noong nakaraang linggo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay tunog ng isang paghatol na papalapit sa itaas na palapag. Sa loob ng malawak at malamig na boardroom, nababalot ang paligid ng amoy ng mamahaling kape at leather. Nakatayo si Claudia sa harap ng isang malaking screen, suot ang isang itim na designer suit na tila isang baluti ng kapangyarihan. Gamit ang isang laser pointer, itinuturo niya ang mga graphs na sadyang minanipula. Gaya ng nakikita niyo, ang medical fund ay mabilis na nauubos dahil sa kawalan ng disiplina ng mga benepisyaryo sa tondo. Ani Claudia, ang boses ay puno ng mapanlinlang na awtoridad. Ang mga taong ito ay walang konsepto ng pasasalamat. Ninanakawan nila ang kumpanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng claim. Kaya naman, iminumungkahi ko na permanenteng itigil ang pondong ito at ilipat ang budget sa marketing para sa mas kapaki-pakinabang na proyekto. Isang tahimik na pagsang-ayon ang naramdaman mula sa mga board members maliban kay Rafael na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang mga kamay ay magkasalikop at ang mga mata ay nakapako sa pintuan. Sa gitna ng katahimikan, ang mabigat na pintuan ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng bisagra ay tila isang hudyat na bumasag sa daloy ng kasinungalingan ni Claudia. Pumasok si Mila. Ang kanyang puting blusa ay tila nagniningning sa ilalim ng mga fluorescent lights. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na walang bakas ng takot. Nanigas si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang laser pointer sa kanyang kamay ay biglang nanginig. "Anong ginagawa ng basurang ito rito?" Sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay pumitlag sa pagitan ng galit at takot. "Security! Bakit niyo pinapasok ang magnanakaw na ito? Palabasin siya." Ngayon din, walang gumalaw sa mga gwardyang nakatayo sa labas ng pinto. Tumingin ang lahat kay Rafael, ngunit nanatiling tahimik ang CEO. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Mila sa harap ng mesa. Bago siya magsalita, marahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok na humarang sa kanyang paningin. Ang simpleng kilos na ito ay nagpatahimik sa buong silid. Ito ay isang kilos ng isang taong may ganap na kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay, na noong unang interview ay nanginginig sa kaba, ay ngayon ay kalmado at matatag. "Hindi po ako naparito para magmakaawa ng trabaho at lalong hindi para magnakaw.
Simula ni Mila, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Naparito po ako bilang boses ng mga taong tinawag ninyong walang disiplina. Naparito po ako upang ipakita kung saan ba talaga napupunta ang perang sinasabi ninyong nauubos. Mabilis na isinaksak ni Mila ang kanyang itim na flash drive sa laptop na nakakonekta sa projector. Ang screen na kanina ay naglalaman ng mga pekeng graphs ni Claudia ay biglang nagbago. Lumitaw ang mga totoong bank trails, mga lihim na transaksyon, at ang mga litrato ng mga expired na gamot na may label ng Villarama Medcorp. Ang bawat slide na lumalabas ay tila isang sampal ng katotohanan na nagpabagsak sa balikat ng mga nakaupo. Ang mukha ni Claudia ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang sinusubukang bumuo ng salita. Ngunit walang lumalabas, kundi ang tunog ng mabilis na paghinga. Tiningnan ni Mila ang board at pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Claudia. Ang titig ni Mila ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Hindi po ang mga mahihirap sa tondo ang nagnanakaw sa kumpanyang ito, Miss Claudia. Sabi ni Mila, ang bawat salita ay tila isang matalim na dulo ng karayom. Gusto niyo po bang ipakita ko sa board kung kaninong personal na account napunta ang 5 milyong pisong dapat ay pambili ng gamot para sa mga batang katulad ng kapatid ko? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging napakabigat. Tila ba bawat tao ay natatakot na huminga. Ang liwanag mula sa projector ay tumatama sa mukha ni Mila. Ginagawa siyang sentro ng katarungan sa gitna ng silid na puno ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang banta na anumang oras ay sasabog. Sa malaking screen, malinaw na nakasulat ang pangalan ng Villarama Medcorp sa tabi ng mga dokumentong nagpapatunay ng pagbili ng mga gamot na matagal nang expired. Ang mga litrato ng mga pakete ng gamot na may patong-patong na label kung saan ang lumang petsa ay pilit na tinakpan ng bagong sticker ay tumambad sa harap ng lahat. Ang bawat board member ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at matinding galit. Ang hangin sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat para kay Claudia. Hindi totoo yan. Pineke ang mga dokumentong yan ng babaeng yan dahil gusto niyang maghiganti. Sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanyang pagkawala sa sarili, marahas siyang sumugod patungo sa laptop ni Mila. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kanyang mga kamay sa mesa ang yumanig sa paligid nang subukan niyang hablutin ng computer upang isara ang projector. Ngunit bago pa man niya madampot ang gadget, 2 security officer ang mabilis na humawak sa kanyang mga braso, pinipigilan ng kanyang tangka na sirain ang ebidensya. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang head ng HR. Isang hamak na squatter lang ang pinaniniwalaan niyo. Nagpupumiglas na bulyaw ni Claudia. Ang kanyang buhok na dati ay maayos, ay ngayon ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Magnanakaw ka, Mila. Inutusan kitang i-transfer ang pondo, at ngayon ay ibabaliktad mo ako? Wala kang utang na loob. Tahimik na tumayo si Rafael mula sa kanyang kinauupuan sa kabisera ng mesa. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suit jacket bago itinuon ang kanyang malamig at matalim na tingin kay Claudia. Tapos na ang laro. Claudia, ani Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang pinal na hatol. Hindi lang IT ang nag-mirror sa computer mo. Lahat ng pag-uusap niyo ng iyong ina sa loob ng opisina ko ay may record. Ang akala niyo ay naging matalino kayo, pero nakalimutan niyo na sa kumpanyang ito. Ang bawat numero ay may bakas. Parating na ang mga otoridad. Nang marinig ang salitang otoridad, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Claudia. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader. Ang kanyang mga labi ay nanginginig.
at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan siya ni Mila ng diretso. Sa halip na makakita ng galit o pagnanais na makaganti, nakita ni Claudia ang isang malalim na awa sa mga mata ng dalagang dati niyang tinatawag na basura. Ang dangal, Miss Claudia, ay hindi nabibili ng pondo ng kumpanya. Mahinahon na sabi ni Mila. Bawat salita niya ay tila isang malambot na hampas na mas masakit pa sa anumang sampal. Maaari mo akong hubaran ng trabaho at bahay, pero hindi mo kailanman kayang alisin ang katotohanan. Ang bawat batang namamatay dahil sa peking gamot nyo ay may boses na ngayon. Sa labas ng gusali, sa mismong lobby kung saan kinaladkad si Mila noong nakaraang linggo, isang malaking eksena ang nagaganap. Ang mamahaling sasakyan ni Doña Esmeralda ay hinarang ng dalawang kotseng may mga asul at pulang ilaw na umiikot. Isang malakas na tunog ng pagpito ng mga otoridad ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Napilitang bumaba ang matanda. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Eksaktong lumalabas ang ilang mga kaibigan ni Esmeralda mula sa isang katabing hotel nang marinig nila ang kaguluhan. Naghinto ang mga ito at nagsimulang mag-usap. Ang kanilang mga tawa at bulong ay nakatuon sa matandang dati ay kanilang tinitingala. Ang tunog ng mga posas na inilalagay sa mga pulso ni Esmeralda ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang kapangyarihan. Pinanood ni Mila mula sa bintana ng boardroom ang pag-alis ng mga kotseng may sakay sa mag-inang Villarama. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang dinala ay tila uant-unting naglalaho kasabay ng usok ng mga sasakyang lumalayo. Hindi niya nadama ang saya sa pagbagsak ng iba, kundi isang uri ng kapayapaan na sa wakas, ang katotohanan ay nakahanap ng kanyang tahanan. Lumingon si Mila kay Rafael at sa gitna ng silid na puno ng mga makapangyarihang tao, nakita niya ang isang matamis na ngiti mula sa lalaki. Isang ngingiting nagsasabing sa wakas, ang digmaan ay tapos na. Isang bagong umaga ang sumilip sa malalaking bintana ng Almonte Analytics. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sikat ng araw ay hindi na nakasisilaw, kundi tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng pag-asa. Sa loob ng opisina ni Rafael, ang bango ng sariwang kape ay humahalo sa amoy ng mga bagong pitas na bulaklak na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Nakaupo si Mila sa tapat ni Rafael, hindi na bilang isang aplikanteng nanginginig sa takot, kundi bilang isang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na halaga sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag. Wala na ang bakas ng puyat at iyak, kundi ang isang uri ng katahimikan na tanging ang katarungan lamang ang makapagbibigay. Pinirmahan ko na ang iyong bagong appointment, Mila. Simula ni Rafael habang iniaabot ang isang folder na may tatak ng kumpanya. Ang kanyang boses ay mas malambot. Wala na ang lamig na dati, ay tila isang pader sa pagitan nila. Head of Data for Corporate Social Responsibility. Ikaw ang mamamahala sa lahat ng pondong medikal na ilalaan natin para sa mga barangay na katulad ng sa inyo. Alam kong walang ibang mas makakaintindi sa halaga ng bawat sentimo, kundi ang isang taong nakaranas kung paano mawalan. Tumingin si Mila sa dokumento. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Salamat po, Sir Rafael, pero gusto ko pong malaman niyo na tinatanggap ko ito hindi dahil sa utang na loob sa inyo o sa pamilya niyo. Tinatanggap ko ito dahil alam kong kaya kong gawin ang trabahong ito ng may integridad at dahil ayaw ko ng may isa pang batang makaranas ng dinanas ni Benji. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael, isang ngiting tila nagpapatunay na tama ang kanyang naging desisyon. Iyan ang gusto kong marinig. Ang posisyong yan ay bunga ng iyong talino at paninindigan, Mila. Karapat dapat ka rito. Pagkatapos ng usapan,
Sumama si Mila sa mga tauhan ng kumpanya upang balikan ang kanilang mga natirang gamit sa tondo. Nang huminto ang sasakyan, sa harap ng kanilang dating eskinita, agad na nagkagulo ang mga kapitbahay. Nakita ni Mila si Aling Nena na nagmamadaling lumabas mula sa kanyang tindahan. Ang mukha ay puno ng pilit ng ngiti at ang kanyang boses ay halos magmakaawa sa tamis. Ang landlady na dati ay marahas na nagtapon ng kanilang mga gamit ay ngayon ay tila isang tutang sunod-sunod ang paghingi ng tawad. Mila anak, akala ko talaga ay hindi ka na babalik. Ani Aling Nena, ang kanyang mga kamay ay pasimpleng pinupunasan ng kanyang maruming apron. Pasensya ka na sa nangyari noong nakaraang araw, ha? Inutusan lang naman ako ng mga Villarama. Alam mo naman na mahirap lang din ako. Gusto mo bang pumasok muna at magmeryenda? Itinabi ko ang mga gamit niyo sa loob. Hindi ko hinayaang mabasa lahat. Tiningnan lamang siya ni Mila nang may mahinahong mukha. Wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na pag-unawa sa kung paano binabago ng takot at pera ang mga tao. Nag-abot si Mila ng isang maliit na sobre na naglalaman ng sapat na halaga para sa huling bayad sa upa at isang konting dagdag. Ayos na po, Aling Nena. Hindi ko na po kailangan ng merienda. Salamat na lang po sa pagpapatira sa amin kahit sandali. Sana po ay huwag niyo nang gawin sa iba ang ginawa niyo sa amin. Dahan-dahang kinuha ng mga tauhan ang iilang kahon ni Mila. Habang papalayo ang sasakyan, huling sulyap ang ibinigay ni Mila sa eskinita kung saan siya natutong lumaban. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tuluyang paglaya mula sa pait ng nakaraan. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ng isang simpleng hapunan sa bahay ni Doña Felicidad. Ang amoy ng masarap na tinolang manok at bagong saing na kanin ay pumuno sa maliit ngunit masayang silid. Nakaupo sa isang mesa si Mila, si Rafael, si Benji at ang matandang si Felicidad. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga kutsara at tinidor ay hinaluan ng malakas na tawanan ni Benji habang ipinapakita nito kay Rafael ang kanyang mga drawing ng mga superhero. Isang mahalagang sandali ang nabuo nang mahuling nakatitig si Rafael kay Mila habang ang dalaga ay abala sa pag-aasikaso sa pagkain ng kapatid. Ang bawat kilos ni Mila ay puno ng pagmamahal at dignidad. Isang bagay na mas kumikinang pa kaysa sa anumang alahas sa mundo. Hinawakan ni Doña Felicidad ang kamay ni Mila at pinisili ito ng may pagmamahal. Ang tunay na pamilya, Mila, ay hindi laging sa dugo nagmumula. Ito ay nabubuo sa gitna ng katapatan at pagmamalasakit. Bulong ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Naramdaman ni Mila ang init ng kapayapaan sa kanyang puso. Wala na ang takot sa pagkatok ng landlady sa hating gabi. Wala na ang panginginig kapag naririnig ang ubo ni Benji dahil alam niyang may sapat na siyang kakayahan para sa pagpapagamot nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng saya, dahan-dahang lumapit si Rafael kay Mila at may ibinulong na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Mila, gusto ko sanang ihatid ka pa uwi, nang tayong dalawa lang. Hindi kita minahal dahil sa utang na loob, Mila. Minahal kita dahil sa linis ng puso mo na hindi kayang dungisan ng kahit anong putik ng mundong ito. Ang mga salitang yun ni Rafael ay tila isang malakas na pintig sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Huminto ang makintab na sasakyan ni Rafael sa mismong gilid ng kalsada, sa tapat ng lumang bus stop kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga tadhana, ang lugar kung saan isinakripisyo ni Mila ang kanyang pangarap para sa isang estranghero. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, hindi na bilang isang malupit na unos na naninira ng tahanan, kundi bilang isang malambot na musika na naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ng sasakyan ay tila isang regular na ritmo na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Mila.
Dahan-dahang lumabas si Rafael at binuksan ang isang malaking itim na payong. Sa ilalim ng maliit na silong na yon, hinawakan niya ang kamay ni Mila upang alalayan itong bumaba. Ang lamig ng hanging gabi ay agad na napawi ng init ng palad ni Rafael na mahigpit na nakahawak sa dalaga. Nanatili silang nakatayo sa ilalim ng payong, ang kanilang mga anino ay nagdurugtong sa gitna ng basang semento. Ang bango ng basang lupa at ang malinis na amoy ng pabango ni Rafael ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera na tila ba silang dalawa lamang ang tao sa buong mundo. Noong araw na bumaba ka sa bus na yon, Mila, akala mo ay nawalan ka ng pagkakataon. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay mas malalim at puno ng emosyon habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Pero hindi mo alam, sa sandaling iyon, ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Nakakita ako ng isang taong mas pinili ang kabutihan kaysa sa sariling kapakanan. At mula noon, hindi ko na magawang alisin ang paningin ko sa iyo. Naramdaman ni Mila ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi at ang mga luha na matagal niyang pinigil ay dahan-dahang gumulong pababa. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi mga luha ng isang pusong sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses at kapayapaan. Wala na ang pader ng hiya dahil sa kanyang kahirapan. Wala na ang takot na baka hindi siya sapat. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Mila ang kanyang sarili bilang isang reyna. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kanyang dangal. Rafael. Tanging bulong ni Mila, ang kanyang boses ay halos maputol sa pagitan ng saya at kaba. Akala ko ay mag-isa lang akong lalaban. Akala ko ay habang buhay na lang akong magtatago sa anino ng pagiging mahirap. Hinding-hindi ka na mag-iisa, Mila. Sagot ni Rafael. Ibinaba niya ng bahagya ang payong upang bigyan sila ng mas pribadong espasyo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga, sapat na upang maramdaman ni Mila ang mainit na hininga nito sa kanyang noo. Dahan-dahan, parang isang marahang dampi ng pakpak ng paru-paro. Hinalikan ni Rafael si Mila sa noo, isang halik na puno ng paggalang at pangako ng proteksyon. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaba sa mga labi ni Mila, isang matamis, maingat, at makahulugang halik na tila nagsasabing lahat ng dusa ay tapos na. Fade to black. Sa gitna ng dahan-dahang pagpatak ng ulan, nanatiling nakayakap si Mila kay Rafael. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa matatag na dibdib ng lalaki. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ni Rafael na tila ba sinasabi ang pangalan niya ng paulit-ulit. Ang tunog ng mga nagdaraang sasakyan sa kalsada ay naging malabong ugong na lamang sa background. Sa sandaling iyon, binitawan ni Mila ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang lumang bag, ang bag na naging saksi sa lahat ng kanyang hirap. Hinayaan niya itong malaglag ng bahagya dahil alam niyang ang kanyang mga kamay ay kailangan na ngayon para yakapin ang bagong simula na nasa harap niya. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin ay hindi dumating sa anyo ng pera o kayamanan, kundi sa anyo ng isang lalaking handang lumakad kasama niya sa ilalim man ng sikat ng araw o sa gitna ng pinakamalakas na ulan. Ang gabi ay nagpatuloy at ang ulan ay naging isang banayad na saksi sa isang pag-ibig na nandayuhan sa hirap, dumaan sa apoy ng paninira, at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang dambuhalang gusali sa lungsod. Sa ilalim ng iisang payong, dalawang pusong winasak ng mundo ang nakahanap ng kanilang paghilom sa isa't isa. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa loob ng isang malawak at maliwanag na opisina na puno ng mga plaque ng pagkilala, nakatayo si Mila sa harap ng bintana. Hindi na siya ang babaeng may butas ang sapatos. Suot niya ngayon ang isang eleganteng asul na blazer na sumisimbolo sa kanyang posisyon bilang direktor ng Corporate Social Responsibility. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili ang kanyang payak na ngiti at ang ningning sa kanyang mga mata
na nagmumula sa isang malinis na konsensya. Sa loob ng 5 taon, nagbago ang mukha ng mga komunidad sa Tondo. Ang munting pangarap ni Mila na magkaroon ng gamot para sa mga bata ay naging isang malaking realidad sa pamamagitan ng Salcedo Almonte Community Clinic. Ang bawat batang pumapasok doon ay hindi na nakararanas ng malamig na pagtanggi, kundi isang mainit na pag-aaruga na dati ay tila isang panaginip lamang para sa kanya. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Mila nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang matangkad na binata na may suot na uniforme ng isang medical student. Si Benji, na ngayon ay nasa kolehiyo na, ay mukhang masigla at malusog. Ang ubo na dati ay nagdadala ng dugo ay napalitan na ng isang malakas at masayang boses. Ate, tapos na ang huling klase ko. Sabay na ba tayong uuwi? Tanong ni Benji. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa kapatid na nagligtas sa kanyang buhay. Sandali na lang, Benji. May tinatapos lang akong dokumento. Sagot ni Mila. Dahan-dahang kinuha ni Mila ang isang envelope mula sa kanyang mesa. Naglalaman ito ng ulat tungkol sa kalagayan ng mga bilanggo sa correctional facility. Napatawad ba? Nabalitaan ni Mila na si Doña Esmeralda ay nagkaroon ng malubhang karamdaman sa loob ng kulungan at ang lahat ng kanilang ari-arian ay nakuha na ng gobyerno dahil sa mga kaso ng korupsyon. Si Claudia naman ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nabubuhay ngayon sa kahihiyan at paghihikahos. Sa halip na magdiwang, nagpadala si Mila ng mga gamot para sa matanda sa pamamagitan ng pondo ng kanyang klinika. Hindi niya ito ginawa upang makipagkaibigan, kundi dahil ayaw niyang maging kasing pait ng mga Villarama ang kanyang puso. Ang pagpapatawad para kay Mila ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang kinabukasan. Pinili niyang palayain ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. May kapayapaan ba? Pag-uwi sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng amoy ng masarap na hapunan na inihanda ni Rafael. Wala na ang takot sa bawat katok sa pinto. Wala na ang pangamba na bukas ay wala silang matutuluyan. Sa bawat gabi na nakasandal ang ulo ni Mila sa balikat ni Rafael habang pinapanood nila ang ulan, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng anumang halaga. Ang tunog ng ulan na dati ay nagdadala ng luha ay ngayon ay nagpapaalala na lamang sa kanya ng paghilom. Kasama ang asawang si Rafael, ang kapatid na si Benji at si Doña Felicidad, nahanap ni Mila ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Anong aral ang naiwan? Sa dulo ng silid ni Mila, nakalagay sa isang maliit na salamin ang kanyang lumang itim na sapatos. Ang sapatos na may butas sa swelas na naging saksi sa kanyang paglalakad sa putikan. Ito ang nagsisilbing paalala sa kanya araw-araw. Tumingin si Mila sa kanyang refleksyon sa salamin at tila kinakausap ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang buhay ay parang isang mahabang biyahe ng bus, bulong ni Mila sa hangin. Minsan, kailangan nating bumaba sa maling istasyon para mahanap ang tamang landas. Maaring hubaran tayo ng mundo ng ating kayamanan, tahanan o trabaho, ngunit hinding-hindi nila kayang alisin ang ating dangal, maliban na lamang kung tayo mismo ang magbibigay nito. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling kinatatayuan mo, kundi sa kung gaano karaming kamay ang hinawakan mo habang ikaw ay paakyat. Ang kwento ni Mila ay isang patunay na ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik sa atin. Sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, ang katotohanan ang nananatiling pinakamalakas na sandata. Ang pag-ibig na nandayuhan sa hirap ay siyang pag-ibig na hinding-hindi mabubuwag ng anumang unos. Namatay ang mga ilaw sa opisina ni Mila habang magkahawak kamay silang lumakad ni Rafael at Benji palabas ng gusali. Ang tanging narinig sa tahimik na gabi ay ang mahinang tawanan ng isang pamilyang binuo
ng pagtitiis at pinatibay ng wagas na pagmamahal.